Hi everyone! It's me, Angel. Welcome back to my YouTube channel. Dahil maraming nag-request nito on how to fill up BIR 1905 form, yan ang ating himay-himayin for today's video. Pero bago yan, ano nga ba itong BIR 1905 form? Ito guys, ang gagamitin natin for update, for correction, or for cancellation ng ating records. So para ito guys, sa may mga with existing tin ha, sa mga employees or unemployed, and para doon sa may mga business registered na may kailangang i-update. Okay, so without further ado, simulan na natin. Unang-una, kailangan mong pumunta sa iyong Google para i-search mo ang 1905 form ng BIR. And lagyan nyo guys ng year ha, para yung ma-generate nyong form is updated. And then makita mo itong page ng Bureau of Internal Revenue, i-click mo lang yan. And then dito ka na sa kanilang mga forms mapunta guys. I-scroll down mo lang siya, hanapin mo yung 1905 form. Then, dito sa download, nakikita nyo itong PDF. And, i-click mo lang yan. And then, here you are. Pwede mo na siyang i-download. Meron lang ditong icon na download or print mo. Okay? So, simulan na natin sa number 1. Ang hinihingi dito is tax identification number. Of course, i-input mo lang siya dyan. Number 2 ang iyong RDO code. Number 3 is your contact number, landline, or mobile number. Next, number 4, registered name. So, if individual, i-input mo muna ang iyong last name, comma, first name, comma, middle name, comma, suffix kapag meron. Okay? Para naman doon sa mga non-individuals, like business, no? So, of course, your business name ang ilalagay mo dito sa registered name. Next, proceed tayo sa part 2, no, ang reasons of details of registration information update or correction. So sa number 5, replacement or cancellation of. So pipili ka lang dito guys from A to E. So i-check mo lang yan kung alin dyan, no? Okay, sa letter A, certificate of registration. Kung ito ka sa COR ka, i-check mo yung letter A. B, authority to print ATP or receipts invoices. C, tax clearance certificate of liabilities. D, taxpayer identification number or TIN card. E is others. Okay, so for example, ang kailangan mo is the TIN. I-check mo to. Pero kapag wala dito sa choices guys, dito ka sa others. I-check mo yung others. Ngayon, ang ilalagay mo dito for example, change of civil status, no? Let's say, mag-single to married ka na, kaya ka mag-update. So, yun yung ilalagay mo dito sa others. Next, after mo dito sa forms, proceed ka na dito sa reason/details. So, merong lost or damage, change of accredited printer or requested by the taxpayer, correction or change or update of registration information, for others. So, pipili ka lang dyan. So, di ba ang nilagay natin kanina dito sa forms, sa others tayo, ang nilagay natin is change of civil status. So, dito tayo, dito sa reason, i-check natin tong correction, /change/update of registration information. Okay? So, again guys, kung wala dito sa mga choices ang kailangan mo, doon ka po sa others, specify mo lang siya dyan. Next, dito na tayo sa number 6. Yung other updates. So, meron ditong closure of business. Ayun, may nilalagay sila dito guys sa kapag ito ang pipiliin mong closure of business, proceed to number 8. Change of civil status, proceed to number 9. Register or update of books, accounts, proceed to number 10. Avail of 8% income tax rate option. And then merong others. So, you have to check lang dito. So, again, kanina sabi ko mag-change tayo ng civil status. So, iti-check ko tong civil status. Alright? At kung yan lang naman guys, ang aking i-update ang civil status, magpro-proceed na ako sa number 9. Pero, syempre, gusto ko kayong i-tour lahat no sa 1905 dahil hindi naman lahat ay mag-change lang ng civil status. So, isa-isahin ko siya. Okay, so tapos na tayo sa number 6, proceed tayo sa number 7. So dito guys, sa 1905 ha, kung alin lang yung kailangan mong i-update, yun lang ang fill upan mo. Okay? So number 7, correction or change or update of registration information. So letter A, update registered name or trade name. So para to doon sa may mga business guys.
Okay, kung business yung i-update mo, dyan ka sa number 7, letter A. Then, letter B, change in registered address. So, dito, merong nakalagay na transfer with same RDO, transfer to another RDO. Okay? So, pipili ka lang dyan. Ngayon, kung magta-transfer ka to another RDO, kailangan mong i-provide ang old RDO mo at ang ilalagay mo din ang new RDO. Okay? And then dito sa baba, ilagay mo na ngayon ang iyong new address. I-input mo na yan lahat, kumpletuhin mo lang. So, number 7, letter C, change in accounting period. No, ito'y applicable lang sa mga non-individual. Since may mga business natin dyan, so ito guys, magagamit nyo itong letter C. Ito naman sa mga individuals dyan, sa mga employers or unemployed, employees or unemployed, no? So, i-leave it blank mo lang yung mga hindi nyo naman kailangan fill upan. Next, number 7, letter D. Change/add registered activity or line of business. So, para din ito sa mga non-individuals. And then, letter E, change facility type/details. So, para din ito guys sa mga non-individuals. Number 7, letter F, change/add incentive details or registration. So, this is also for non-individuals. 7, letter G, change or add tax type details, suspend tax type / register tax type. This is also for non-individuals. Number 7, letter H, change/update of contact type. So, kung meron kayong kailangan i-update doon sa mga contact details nyo, i-check nyo lang, for example, mobile number. Yan. So, ilalagay nyo dito guys sa box yung updated na number mo. And also, your email address. So, dito sa 1905, meron pong email address which is required. Okay? Sa mga employees, unemployed, sa mga business, may mga business register dyan, ang email address po dito sa 1905 is required na kailangan mong fill upan. Number 7, letter I, change or update of contact person or authorized representative. Yan. Ito, usually to sa may mga business, no, mga non-individuals natin. So, dito i-change, especially guys, dun sa may mga business na ang authorized representative nyo is resigned na. So, kailangan nyo mag-update ng 1905 form para i-input nyo din ang updated name kung sino yung authorized person or representative nyo. Okay, number 7, letter J, change or /update of name of stockholders or members or partners. So, this is for non-individuals again. Number 8. So, closure of business or cancellation of registration. So, this is both for non-individuals and individuals, no? So, meron dito, ano bang reason ng cancellation of TIN? So, choices, death, multiple or identical TIN, permanent closure of branch, permanent closure of business operations for non-individuals, so sa mga business. And number 8, letter B, deregister or cessation of registration of business. So, permanent closure of business or others. So, fill upan nyo lang po yan. Next, number 9, change of civil status. So, meron tayong 2 choices here. First box, from single to married. Second box, from married to single. So, i-check mo lang yung box na dyan kung saan yung kailangan mong i-update. And then, kailangan mo pong i-input yung old or maiden name mo, letter A. Then, letter B, new name or maiden name. And letter C, hingiin din nila ang details ng iyong spouse. Spouse name, spouse employer's names, kung employed si spouse mo. Ngayon, kung employed siya, kailangan mo ring mahingi ang TIN number ng kanyang employer. Kasi hingiin din po yan. No? Meron ditong spouse employer's TIN. So, i-input din po. Number 10, books of account. So, this is for business. So, continuation of number 10. And the number 11, other update or correction. Please specify details. So, lahat dyan guys na hindi nyo nakikita, kailangan nyo i-update. Dito kayo sa number 11. Specify mo talaga ha, if per detail mo kailangan mong i-update. Then, effectivity date of change. Kailan mo siya sinubmit? Yun ang ilalagay mong date. And the number 12, our last part, is the declaration. So, dito sa taxpayer /authorized representative /tax agent,
So, ilagay mo po dito yung pangalan mo, printed name, so all capital names, and then your signature. Dito ang title or position of signatory. So, sa second page nitong BIR 1905 guys, nandito yung kanilang list ng requirements in every change na or correction na kailangan mong gawin sa 1905. Okay? Actually, madali lang naman guys. For example, nag-change of civil status ka, ano lang ba yung kailangan mong i-provide? Your ID and your marriage certificate. Yun lang, 'di ba? As simple as that. So, yung iba dito guys, yung sa may mga business, syempre iba-iba ang kanilang requirements dyan. I-check nyo na lang po itong requirements sa second page. No, hindi pala siya second page guys. Sa dulo nitong page na to. And once na na-fill up mo na yung 1905, ano na rin sila ngayon online, no? Pwede mo na siyang i-send sa online doon sa RDO kung saan ka, isend mo sa kanilang email address and i-attach mo lang yung mga requirements na kailangan mo. But, kapag naman mas madali para sa inyo na pumunta sa branch at doon mag-submit, pwede rin po. Doon sa may mga employers, sa may mga business, sa non-individuals, no, mas better siguro na pumunta kayo sa mismong branch para doon kayo mag-update, dalhin nyo yung mga requirements nyo. Pero para naman doon sa mga non-individuals, like me or unemployed or employed dyan na kailangan mo lang mag-update ng civil status, you can just email the 1905 form together with your requirements sa kanilang email. Okay, so ganun lang kadali guys fill up ng 1905 form. Lalo na guys doon sa may mga questions doon sa digital team na kailangan mo lang mag-1905 sa mga nag-request dyan. I hope na panood mo po itong video na to. Okay, so if you have questions, clarifications, just comment below. Sumasagot ako ng mga tanong. And thank you so much for watching everyone!